Ngayon ay pag-usapan natin ang isang hakbang na ginawa ni na sinasabi ng ilang observers na isang matalinong legal move. Nag-file kasi ang Vice President ng tinatawag na answer ad coetam. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ad coetam ay isang Latin legal term na ang ibig sabihin ay para sa pag-iingat o for precaution. Sa madaling paliwanag, kahit kinu-question mo kung valid ba ang proseso o authority ba ang nag-iimbestiga, maghahain ka pa rin ng sagot o depensa para malinaw ang iyong panig. Parang sinasabi ng kampo ng Vice President, hindi namin kinikilala na tama o valid ang proseso na ito, pero magsusumite pa rin kami ng sagot para mailahad ang aming depensa. Sa larangan ng batas, normal na strategy ito ng mga abogado. Bakit? Dahil kapag hindi ka nag-file ng sagot, maaaring sabihin na wala kang depensa o tinatanggap mo na lang ang paratang. Pero kung mag-file ka ng answer ad coetam, dalawang bagay ang ginagawa mo. Una, kinu-question mo ang proseso o jurisdiction. Pangalawa, pinoprotektahan mo rin ang iyong sarili kung sakaling ituloy ng tribunal o ng investigasyon ang kaso. Ibig sabihin, kahit ano pa ang mangyari sa proseso, handa ang iyong depensa. Ngayon, ang tanong ng marami, ano naman kaya ang magiging reaksyon ng salakbang na ito? May ilang posibleng mangyari. Una, maaaring tanggapin ang sagot na inihain ng Vice President bilang bahagi ng kanilang proseso. Kung mangyari iyon, pag-aaralan ng mga mambabatas ang laman ng sagot at ang mga legal arguments na inilatag ng kanyang kampo. Pangalawa, maaari rin namang sabihin ng House na hindi nito binabago ang kanilang proseso at ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang investigasyon o deliberasyon. Sa ganitong sitwasyon, magiging bahagi na lamang ng record ang sagot na isinumite ng Vice President. Pero ang mahalagang punto dito ay ito. Sa pamamagitan ng paghahain ng answer ad coetam, malinaw na ipinapakita na handa ang kanyang kampo sa legal na laban. Hindi ito simpleng pananahimik, hindi rin ito basta pag-iwas. Sa halip, ito ay isang kalkuladong legal move upang maipakita ang kanilang depensa habang kinu-question pa rin ang proseso. At sa politika at sa batas, madalas na ang bawat hakbang ay may kasamang strategy. Kaya ngayon, mga kababayan, ang tanong, sa tingin ninyo, isang matalinong legal move ba ito? Tingin ninyo ay may iba pang hakbang na dapat gawin? Ikaw, ano ang masasabi mo sa hakbang na ito ng Vice President? Akala siguro ng iba na siya ay hindi sumasagot o nananahimik lamang. Pero kung titignan natin, hindi ganoon ang nangyayari. Tandaan natin, abogado si Vice President Sara. Ibig sabihin, alam niya ang proseso ng batas at alam niya kung kailan at paano kikilos. Hindi lahat ng laban ay dinadaan sa ingay o sa salita. Minsan, ang sagot ay dumadaan sa tamang legal na hakbang. At dito makikita na may malinaw na strategy ang kanyang kampo. Huwag din nating kalimutan na hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang mga abogado at legal team na tumitingin sa bawat detalye ng kaso. Ang mga taong ito ay sanay sa larangan ng batas at alam nila kung anong hakbang ang dapat gawin upang ipagtanggol ang kanilang kliyente. Kaya hindi basta-basta ang bawat galaw na ginagawa nila. Ngayon naman, marami ang nagtatanong kung bakit tila tuloy-tuloy ang mga usapin tungkol sa impeachment sa loob ng House of Representatives. May mga nagsasabi na ito ay bahagi lamang ng normal na proseso ng politika at batas. Pero mayroon ding naniniwala na may halong politika ang mga pangyayaring ito. Para sa iba, posibleng may mga grupo na ayaw makita si Vice President Sara na mas lumakas pa ang posisyon sa hinaharap. Lalo na kung pag-uusapan ang susunod na mga eleksyon. Kaya sa pananaw ng kanyang mga taga-suporta, pakiramdam nila na pinag-iinitan siya at patuloy na hinahanapan ng issue. Pero sa huli, ang mahalagang tandaan ay ito. Sa ganitong mga sitwasyon, ang batas at ang proseso pa rin ang magdedesisyon. At habang nagpapatuloy ang mga pangyayari, makikita natin kung paano haharapin ng bawat panig ang laban, sa politika man o sa larangan ng batas. Kaya mga kababayan, ano ang inyong pananaw dito? Sa tingin ninyo, ito ba ay simpleng legal process lamang, o may mas malalim pang dahilan sa likod ng mga nangyayari?